basketball? I used to. I can pick you. 2007 NBA draft nang mapili bilang first overall pick ng Portland Trail Blazers si Greg Oden. Mas nauna pa nga siyang mapick kesa kay Kevin Durant. Marami kasing nag-expect mga repa sa kanyang potensyal. Sa katunayan ay naiyahalin tulad siya kay Shaquille O'Neal. Bukod kaya sa kanyang height ay makikitang malakas at dominante din talaga itong si Greg Oden. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin kung paano nga ba sinira ng mga injuries ang karir ni Greg Oden. I'll be remembered as the biggest bust in NBA history. High school pa lamang si Greg Oden ay marami nang na-impress sa kanyang galing. Sa katunayan ay unang taon pa lamang niya ay makikita mo na ang kanyang abilidad kung paano niya baguhin ang laro defensively. Bagamat natalo sila noong freshman year niya sa regional semifinals ay yun na ang huling beses niyang mabibigo sa high school postseason. Dahil sa kanyang panguna ay nagkaroon ng 103-7 na record ang Lawrence North High School at tatlong magkakasunod na beses silang nakuha ang state championship. Natapos ang kanyang high school career at pinangalanan siya na Indiana's Mr. Basketball, High School National Player of the Year at McDonald's All-American. Dahilan kung bakit maraming mga universities ang gusto siyang kunin. Eventually sa Ohio State niya ibinigay ang kanyang serbisyo. Dito nanatili siyang dominante, kabila nang nagkaroon siya ng wrist injury sa umpisa ng season, dahilan kung bakit hirap siyang mag-dribble sa kanyang kaliwang kamay. Bagamat meron siyang iniindang injury, nanatili pa din siyang dominante. Nag-average siya ng 15.7 points, 9.6 rebounds, 3.3 blocks and shot 62% from the field. Nakapasok ang kanyang kupunan sa March Madness bilang number 1 seed at sila din ang naging tournament's favorite. Dahil sa kanyang pangunguna ay nakapasok sila sa finals at nakaharap nila dito ang Florida Gators na defending champion noon. Nakabakbakan nila dito ang future All-Stars na sila Joakim Noah at Al Horford. Nakapagtala si Greg Oden ng 25 points, 12 rebounds at 3 blocks. Anime showcase niya mga repa ang kanyang galing sa depensa at opensa. Yun nga lang ay kinapos sila at natalo dahil na din sa masyadong malalim ang Florida Gators. Sa kabila ng kanilang pagkatalo ay future is bright para kay Greg Oden. Pero inyo ba naman mga repa ay simula high school hanggang college ay never natalo itong si Greg Oden sa home game. Pinangalanan din siya bilang first team All-American, kasama niya dito si Kevin Durant. Si Greg at KD mga repa ay considered bilang best prospect noong 2007 NBA draft. Kasama nila dito sila Horford, Conley, Brook Lopez at itong si Marc Gasol. Sa kabila ng injury concern para kay Greg Oden ay hindi ito naging hadlang. Marami kasing mga analyst ang ikinukumpara siya kay Shaquille O'Neal. Bukod pa doon ay noong 2007 ay nananatili pa din ang NBA sa traditional big men, kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya napili bilang first overall pick ng Portland Trail Blazers ahead kay KD, Horford at Conley. Sa kasamaang palad ay magtatatlong buwan pa lamang nakakalipas matapos siyang madraft ay nadali siya ng injury. Dahil sa pangyayari yun ay kailangan niyang sumailalim sa microfracture surgery sa kanyang right knee. Dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro ng buong season. Sa pag-uumpisa ng 2008-2009 season ay finally nakapag-debut na siya sa NBA kontra Los Angeles Lakers. Pero 13 minutes lang ang kanyang tinagal sa court at nadali na naman siya ng injury. This time mga repa ay ang kanyang paa naman. Makalipas ang ilang linggo ay muli naman siya nakabalik sa lineup pero nakapag-record lamang siya ng 3 points at 2 rebounds kontra Miami Heat. Bagamat hindi maganda ang kanyang nilaro noong time na yun ay finally na-showcase naman niya ang kanyang totoong talento in 3 of his next 4 games. Isa na dito ang 22 points at 10 rebounds niya kontra Golden State Warriors. Anime unti-unti na niyang pinapakita ang kanyang potensyal. Sa katunayan ay noong January 2009 ay nag-average siya ng 17 points, 12 rebounds at 1.5 blocks. Pagpatak ng February 8, 2009 kontra New York Knicks ay nakapag-record naman siya ng 17 points, 15 rebounds at career high 6 blocks. Pero sa kasamaang palad ay makalipas ang isang linggo ay nadali ng injury ang kanyang kneecap dahilan kung bakit mahigit isang buwan siyang hindi nakapaglaro. Sa kabila ng dalawang injuries na kanyang natamo ay nakapaglaro naman siya sa season na yon ng solid 61 games as a rookie. Nag-average siya ng 9 points, 7 rebounds at 1.1 blocks in 21 minutes per game. Nakapasok ang Blazers noon sa playoffs at nakaharap nila ang Houston Rockets. Yun nga lang ay kinapos sila at natalo noong Game 6. Pagdating ng 2009-2010 season ay season opener pa lamang ay nakapagtala agad siya ng 12 rebounds at 5 blocks. At patuloy na umaabanti ang kanyang stats mga repa.
Sa katunayan ay natunghayan ng karamihan ng best game niya sa season na yun noong late November matapos siya makapagtala ng 24 points, 12 rebounds at 2 blocks kontra Chicago Bulls. Nakapag-record din siya ng 13 points, 20 rebounds at 4 blocks kontra Miami Heat mahigit sa linggo pa lamang nakakalipas. Dito unti-unti nang namumukadkad ang potensyal ni Greg Oden at nagbabaka sakali na din ng Blazers na siya na ang susunod na league next dominant center. Sa kasamaang palad ay matapos ang kanyang magandang performance kontra Miami Heat ay noong sumunod na laro kontra Houston Rockets ay tinamaan na naman siya ng injury. Oh, his knee is... Holy cow, Portland doesn't need this. This time ay na-fractured mga repa ang kanyang left patella dahilan kung bakit hindi na naman siya nakapaglaro for the rest of the season. Makalipas ang 11 buwan matapos ang kanyang huling laro November 17, 2010 ang inanunsyo ng Blazers na kailangan na naman niyang sumailalim sa microfracture surgery sa kaliwang tuhod dahilan kung bakit natapos agad ang 2010-2011 season sa kanya kahit hindi pa ito nag-uumpisa. Sa kabila ng kanyang injury hindi pa din sinukuha ng Blazers si Greg Oden. Sa katunayan ay binigyan pa siya ng 1-year contract extension. Pero pagdating ng February 3, 2012, nang kailangan na naman niyang sumailalim sa arthroscopic surgery sa kanyang right knee. Makalipas ang 17 days ay nakaschedule na naman siya sa same procedure pero sa kaliwang tuhod at napag-alamanan na damage na din ang kanyang articular cartilage. Dahilan kung bakit kailangan na naman niyang sumailalim sa ikatlong microfracture surgery. Dahil sa hindi na makakalaro si Greg Oden hindi lang sa 2012 season, pagkos sa darating na 2013 season ay napagdesisyonan ng Blazers na ikat na itong si Greg Oden. Pagpatak ng 2013-2014 season ay nakapirma naman siya ng kontrata sa Miami Heat at naipapasok lamang siya tuwing garbage time. Sumatotal mga repa ay 67 total points lamang ang kanyang nagawa para sa Miami Heat. Nang matapos ang kanyang kontrata ay hindi na ulit siya pinapirma pa. Makalipas ang isang taon, August 26, 2015, ay muli ulit siyang bumalik sa basketball at pumirma ng 1-year $1.2 million contract sa Jingsu Dragons sa CBA. In 25 games mga repa ay nag-average siya dito ng 13 points, 12.6 rebounds at 2 blocks pero kinat din siya nang matapos ang season. Sa kasalukuyan na nagtatrabaho siya sa Butler University bilang Director of Basketball Operation. Base mismo kay Greg Oden ay siya ay maituturing na one of the biggest bust in NBA history. I'll be remembered as the biggest bust in NBA history. Well, para sa akin ay hindi. Hindi naman kayo siya naging productive mga repa hindi dahil sa hindi siya magaling. Talagang tinamaan lang siya ng maraming injuries. Nakakalungkot lang at hindi man lang natin nakita ang totoong potensyal ni Greg Oden. Play basketball? I used to. I can pinch you.